Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y mag-aral muli ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage ay hahanguin po natin sa Matthew chapter 18, verse 15 hanggang 20. Ang sabi po dito, kung magkasala ang isang kapatid. Verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man mayroong 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Sa Gospel po ng Matthew 18, verse 15 to 20, ang paksa po natin, pamagatan po natin itong how to deal a sinning brother. Ulitin ko po, how to deal a sinning brother. Paano haharapin ang isang kapatid na nagkasala. No? Well, Jesus gave us the process on how to restore a broken relationship. All we need to do is to trust this process, mga kapatid. Well, note that this is for the church people o yung mga believer po dito, yung kinakausap ng Panginoon. Pwede rin ito isang principle in correcting God's children. Isang principle ng pagtutuwid ng mga anak ng Diyos patungkol doon sa mga namumuhay sa pagkakasala. Well, example po natin dito, yung halimbawa, bumalik po yung isang kapatid sa pagkakasala, sa pangangalo niya or sa pagdadrugs o kaya sa bisyo na dati nang nakakilala sa Panginoon, nagbalik po sa maling pamumuhay o ginagawan ka ng isang kasalanan o ginawan ka ng isang pagkakamali. Again, halimbawa, yung isang kapatid ay nagbalik sa isang pagkakamali, no, ng pamumuhay. Ang Biblia po ay nagtuturo, no, sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasanay sa kamalian at pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So yung all scripture is God-breathed, no? Ang salita daw po ng Panginoon o ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At kapakipakinabang sa pagtuturo, number 1, sa pagsaway, number 2, number 3, sa pagtutuwid ng likong gawain, and number 4, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So sa madaling salita, ang kasulatan o ang Biblia ay maaari po nating magamit upang ituwid ang atin pong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya yung sinabi ng verse 15, kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, okay, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ito po yung process na binibigay ng Panginoon on how to restore a broken relationship, no? Kaya ang paksa nga po natin dito is how to deal a sinning brother. Kapag merong isang kapatid na nagkakasala, ano nga po ba dapat ang gawin natin sa kanila, no? So, puntahan daw po siya at kausapin ng sarilinan. Number 1, deal the issue between the two of you. So, instead na maghanap po tayo ng iba na pagkukwentuhan ng pagkakamali ng ating kapwa, ay direkta natin kausapin, no? Puntahan. At kung mapapansin natin dito, you will notice that it's the offended, no? Yung na-offend ang siyang pupunta sa offender. May nagtanong sa akin, alam kasi ng marami yung kultura ng mundo na kapag ikaw ang nagkasala, ikaw yung lumapit. Pero sa proseso ng Diyos, mga kapatid, na itinuturo sa atin, in this passage, no, it's the offended ang siyang
pupunta doon sa offender. Alam naman natin, sa kultura ng mundo, ikaw na nagkasala, ikaw yung dapat lumapit. Pero sa proseso ng Diyos dito na tinuturo sa atin that we need to trust God's process, kapag alam mo, you are in the kingdom of God, you belong to the church, you belong to the children of God, it's our duty to reach out. No? Pag ni-reach out po natin sila at kinausap sa kanilang maling pamumuhay at pagkakamali, at pag sila po'y nakinig, sabi ng Biblia, you win your brothers back. Muli mong naipanumbalik yung inyong ugnayan bilang magkapatid. At napakaganda nga naman kahit na ikaw yung offended, ay sinisikap mo pa rin na abutin yung iyong kapatid na nagkakamali o nagkasala. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 9, Blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. They will be called son of God. So napakagandang pagpapatunay po yan, na kapag tayo po yung gumagawa ng daan ng pagkakasundo, ay pinatutunayan lang natin na tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos. So, ngayon, what if kung ang taong ito ay nag-refuse at hindi niya tinanggap, mga kapatid, yung bagay na kung saan ay nais mo sanang mangyari, na siya ay mapanumbalik, no? Kapag ginawa natin po yung ating paraan, pag hindi nakinig, or if he refused, no? Sabi ng ikalawang move or ikalawang hakbang natin, magsama ka pa ng isa o dalawang tao. Deal the issue with one or two witnesses. Napakahalaga po ng witnesses. Why? The purpose of witnesses is to avoid biases. Kasi kapag kinausap nga naman natin, deal the issue with one or two witnesses. Yun nga po, yung purpose of these witnesses is to avoid biases. Even if we try to avoid, mga kapatid, but hindi natin kayang alisin yung katotohanan na every individuals, ang bawat isa ay merong kanya-kanyang biases. So we need to establish the truth with 2 to 3 witnesses. Dapat merong saksi na merong mamamagitan at makapagsasabi ng what is the two sides of the coin. Kasi dapat yung dalawang side ang makita natin, hindi lang yung side kung sakasakali, no? So, we are trying to avoid possible self-preservation here. No, kailangan two sides lagi yung makita natin. Kasi kung yung isa lang ang magre-report of what he has done, no, ay pwede po kasing maghari yung tinatawag po nating biases ng tao. Kaya pagdating ng verse 20, makikita po natin that whenever 2 or 3 gathered in His name, there He is in the midst of them. Kaya kapag meron daw pong dalawa o higit pa nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Merong extra edge, merong extra point kapag merong dalawa o higit pa na magwi-witness, mga kapatid. So, hindi lang yan pang prayer meeting na or prayer gathering na kapag nagtipon-tipon ng dalawa o higit pa ay nandun ang Panginoon. Hindi natin inaalis yung katotohanan na could be a principle na saan nga naman talaga magtitipon ang sino man sa pangalan ng Panginoon, kahit naman sa gathering, kapag merong nagsama-sama, alam natin by faith nandoon ang atin pong Panginoon. Ngayon, knowing na meron ka ng witness, pero hindi pa rin nakinig o hindi pa rin sila nakinig sa inyo, he again refused, he keep on refusing, no? Ang ikatlong move na tinuturo dito ng Panginoon, the third process, ay sabihin na sa iglesia ang nangyari. You have to deal the issue in the church. Dalin mo na sa church yung issue. Kasi una, kinausap mo na siya at hindi nakinig sa'yo. Nagsama ka ng mamamagitan, hindi pa rin siya nakinig. But he keep on refusing. So you need to deal the issue in the church. Meaning, yung church na po ang magdesisyon, no? Sa ibigay natin sa church yung pagdidesisyon of what to do. No, the church would decide of what to do, no? Remember that the church is the community of the believers o yung iglesia
is a called out one. Siya po yung from darkness to light na sinasabi po ng Panginoon. Mula sa dilim, nilipat sa liwanag. Yan ang eklesiya o yung ekkaleo. So again, for the third time, he keep on refusing kahit yung church na mismo, yung nagbigay sa kanya ng ultimatum o pinagsabihan na siya, kinausap na siya ng church for a restoration. But still, hindi pa rin po siya nakinig. No? Wala po tayong magawa. Kaya ang sabi po nung ikaapat na proseso, ituring mo na siyang hentil o tax collector. Sa madaling salita, ang implikasyon nito, stop dealing with that person. Let him see the importance of humility and let him realize his own mistake. No? Mahayanong malaman niya ang kanyang pagkakamali. Remember, in 1 Corinthians 5:13, sabi ni Apostol Pablo, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit hindi ba dapat ninyong hatulan ng nasa loob ng iglesia? Sabi nga ng kasulatan, itawalag ninyo ang masamang tao. Itong pinakamasalimuot, yung ibigay ka na ng kapatid o kapatiran sa iyong kasalanan. So, ang application po natin dito, magtiwala tayo sa proseso ng Panginoon. Magpakumbaba kapag tayo itinutuwid. Maraming salamat. God bless.